Okay guys, welcome back to my YouTube channel, Nichal Vlog. Ito na po, luto na siya. Yung tinatawag ni Ate Angelica na binasar. So, ito po ang kinalabasan niya. So, lapit ka kuya para makita natin mga viewers kung ano ang itsura ng binasar. Yan. So, parang ano siya Ate Angelica. Para siyang kung sa amin, tinolang manok na may sinabawan. Di ba? So sa inyo, binasar, tinola rin siya na may papayang para bang nilusaw sa ano ng kawayan. So guys, ito iba naman to. Iba yan. So anong luto naman to? Ang luto na yan may inyog. May inyog. Oh. I mean, anong ibig sabihin nun? Yung pinaka-popular name dito sa Kalinga. Inabanan. Guys, inabanan. So, luto niya daw inabanan. So, alalalim ng salita ng Kalingano, Ate Angelica. So, ito inabanan. Ito naman, binasar. Ganun ang ano niya. So, ngayon guys, eto na. Titikman ko kung ano lasa. Para yung dalawa, malaman natin kung ano yung pinaka masarap na texture. So guys, eto. Tigim lang tayo. Ate, unahin na natin to, no? Oo. Kung ano yung lasa niya. So parang yung parang ng bata, yung for example, nasa 1 month pa lang yung baby. Pinapakain ng ganito, sa grocery, yung tinatawag na Cerelac or Gerber, ganun. So guys, titingnan natin. Guys, ang anghang. Parang Bicol Express. Ganun ka anghang. So ito naman, manghang ate, manghang. Ganun pala yan. So ngayon ito, titikman ko naman yung isa. Masarap yung isa. Masarap siya na manamis-namis. Pero yung binasar, panghang. Ay, uusok yung tenga ko sa anghang ng binasar. So guys, ito, maya-maya, tatanong natin kay Ate Angelica at sa kanyang husband. Kuya, ang pangalan mo? Braille. Bray. Sa kanyang husband, kung ano yung ingredients nila. Kung paano nila. Actually, tama si Ate Angelica. Kahit daw mga 10 katao makakakain dito. So, siguro kung yung mga bata, pwede no ate. Pero kung mga kasilaki natin, sa akin lang kulang pa yan eh. Guys, ang sabi kasi ni Ate Angelica, 10 people daw na pwedeng makakain dito sa isang mangkok ng binasar. Tsaka dito sa pangalan dito inabanan. Mukhang nilabanan, ganun. Pronunciation niya mukhang nilabanan. So guys, hanggang dito na muna tayo. Sa susunod na pagpunta ko, iba na naman na lugar ang pupuntahin ko at tutuklasin. Dahil nandito tayo sa part ng Kalinga. Ang pinangako namin sa inyo, after ng undas, aakyat uli kami ng Tinglayan. Doon ko ipakikita kung paano gagawin yung pambabatok o pagpapatato o ginagawa ni Apo Wangkud sa mga kanyang customer. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Abangan nyo kami sa aming YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Thank you so much.